Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa PAGCOR na hindi mo alam na Pogo yan. Nagpunta ka sa PAGCOR, sinama mo pa si Atty. Harry Roque. Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa PAGCOR yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa PAGCOR. According to Chairman Altenco, am I right? Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in PAGCOR, and you will refuse a license. What kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. What are you applying for? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Ano Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate Pogo po. Yun! So therefore, ngayon, inaamin mo sa committee ito na you know about Pogo. Inaamin mo na yung Lucky South, Pogo ang negosyo. Yes or no? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? Harapin ka ng boss, Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against... Haharapin mo na lang yung kaso. Kakapasok lang na balita. Grabe, Cassandra Leong umamin na. Ako po ang may-ari ng Pogo. Ayon sa ginawang pagtatanong ng Kongreso, Cassandra Ong, meron ng ibinunyag. Kasama ko si Atty. Harry Roque nung nag-apply ng Pogo sa PAGCOR. Pero Cassandra Ong napagalitan at napahiya. Bakit ngayon niya lang sinabi kasabwat niya, si Atty. Harry Roque, nung nag-apply ng Pogo sa PAGCOR? Di sana nung una palang pinakulong na nila. Kulong tuloy si Ong at si Roque. Babasahan na sila sa korte. Kulong ang hatol, walang piyansa. Kanina, nabanggit mo kay Congressman Dan Fernandez, hindi nabigyan ng lisensya. Narinig ko yun, ha? You were not given a license. Now, what license are you talking about? Nag-message, nag-email po si... Mr. Chair, nag-email po si PAGCOR sa email ko dahil ako po yung authorized po. Kaya sa akin po nag-email. Ang sabi po ni PAGCOR po is hindi po sila magbibigay ng lisensya. Or, Sa hindi PAGCOR. siya mag-renew. PAGCOR. Opo, Ang Mr. Chair. PAGCOR, hindi nagbibigay ng lisensya sa mga building. Nagbibigay ng lisensya sa Pogo. Di ba? Opo, bali po. Kanina binabanggit mo na wala kang kinalaman sa Pogo eh. Mr. Chair, may I explain po? Kahit mag-explain ka, tatanggi mo na naman na involved ka sa Pogo eh, di ba? You're going to explain, but you will still insist that you have nothing to do with Pogo. Answer me. Magaling ka, genius ka, di ba? Sagutin mo ako. You have nothing to do with Pogo, but you applied for a license in PAGCOR, and you will refuse a license. What kind of license? PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for Pogo. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Nang ano? PAGCOR po. Nang ano nga? PAGCOR po. Hindi, nang ano? License to operate po. For what? Anong i-operate? Yung tag po dito, yung... Pogo! Come on, tell me. Pogo! Operation ng Pogo. Tell us here. Because look, we are preventing that a Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now, you answer me now. What kind of license did you get, trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong Ng to business operate po. ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR to operate what? To operate Pogo po. Yun! Ibig sabihin, involved ka sa Pogo. Hindi ka pwedeng mag-apply ng license sa PAGCOR na hindi mo alam na Pogo yan. Oh my goodness. Oh, nagpunta ka sa PAGCOR. Sinama mo pa si Atty. Harry Roque.
Si Atty. Harry Roque naman, sapagkat alam mo may influence sa PAGCOR yan, nagpasama ka sa kanya at nagbayad ka pa ng dollar sa PAGCOR. According to Chairman Altenco, am I right? Yes po, Mr. Chair. Ano yung binayaran mo? Utang po. Utang ng Lucky ano? South. Utang mo? O No. utang ng po ano? ng Lucky South sa Therefore, PAGCOR po. kung hindi ka kasama sa Lucky South, bakit ikaw ang nagbabayad ng utang ng Lucky South sa PAGCOR, Mr. Chair? Pwede po, Mr. Chair. Go ahead, go ahead. Mr. Chair, authorized representative lamang po ako. Whatever it is, authorized representative ka, utusan ka, pero ikaw ay inutusan ng Lucky South, magbayad ka sa PAGCOR ng back charges sapagkat ikaw mismo ang nag-apply sa PAGCOR ng POGO. Yes or no? Hindi po, Mr. Chair, hindi po ako mismo yung nag-apply sa POGO. Renewal lang nung pumunta Hindi po ba kami. kasama ka ni Atty. Harry Roque sa Yes po, PAGCOR? for renewal po. Ibig sabihin, ikaw ang nag-renew o nag-apply, whatever it is. Basta napunta ka sa PAGCOR. Am I right? Yes po. Ikaw ang nagbayad. Am I right? Yes po, Mr. Chair. At ang binayaran mo sa PAGCOR, ukol yun sa POGO. Am I right? Yes or no? Huwag kang mag-isinungaling dito. Yes po, Mr. Kahit Chair, genius kasi- ka, hindi mo kayang paikutin. Kaming dalawa ni Congressman Romy Acop. Si Congressman Dan, kaya hindi mo pa pinapaikot yan eh. So your 30 seconds is up. Kasi kilala mo ba si Mr. Rainier Chu? Kakilala po. Okay. Yun. Pero po, again, hindi ko po siya, parang, O, yun ang susunod kong tanong. Ano ang pagkakilala mo sa kanya? again, hindi ko po siya sobrang close po. Pero kilala ka niya. Hindi mo siya masyadong kilala. Pero kilala ka niya at kilala ka niya na ikaw ay involved sa POGO ha. Hindi ko Again ha, sinayo mo na kanina eh. Na ang binayaran mo sa PAGCOR POGO eh. Involved ka. Please. Miss Ong, please. Sapagkat you have been answering kahit noon pa, I was asking you na sinasabi mo palagi, hindi ka involved sa POGO, hindi mo alam ang POGO. Right now, you know, anyone can be caught in the mouth eh. Okay? A fish is always caught in the mouth. Unless otherwise, you use a net. Alright? So therefore, ngayon, inaamin mo sa committee ito na you know about POGO. Inaamin mo na yung Lucky South, POGO ang negosyo. Yes or no? pwede pa kayo ulit yung question. Mr. Chair, ang lakas na ho ng boses ko eh. Para hindi nyo marinig yung sinabi ko eh. Mahina din ba tenga mo? Ang lakas na ng boses ko eh. Uulitin ko ba? If I may, Mr. Chair. Congressman Nabante, if I may, just a few, Alam mo, kasi, sa tingin ng marami naming mga kasamahan dito, ikaw ay ginamit na dami. Ikaw ay dami ng mga taong nasa likod nitong POGO. Ang sunod na tanong, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Kaya nga binibigyan ka namin ng pagkakataon. Dahil pwede mo namang sabihin na ginamit ka, na dami ka lang. Hindi ba? Kasi kung sasabihin mo, ipipilit mo na ikaw ay isang investor dyan, baka tanungin namin magkano ininvest mo at hindi ka magsalita, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing yung pera mo? Diba, sinabi mo kanina, nabanggit mo sa mother mo. Na yung mother mo, I'm sorry to hear that, she passed away already, pero tatanungin namin, saan galing? Yung mother mo ba, may negosyo? Meron bang binabayad na buwis? Magkano bang naipon ng mother mo? Gusto mo bang umabot tayo sa ganun? Kaya alam mo, yung mga tanong na tinatanong ng mga kasamahan namin dito, kasi kami alam na namin na ikaw ay ginamit lang eh. Ikaw ay dami ka lang dito. At mayroong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo, o hindi kaya ay kamag-anak mo, o hindi kaya ay boyfriend mo, o hindi kaya ay siya yung pilit mong tinatago sa amin.
Di ba? Anong masasabi mo, Cassie? Sa lahat po ng question na po, hindi po ako dami. So, investor ka. Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Wordwin po. Mr. Chair, Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Whirlwind Corporation? can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, syempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng, sa Whirlwind Corporation, nung 2019 yung sa 2022. So, magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta, Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi, yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligid sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? harapin ka na po, sir. Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against... Haharapin mo na lang yung kaso. Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee, and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin na mas gugustuhin mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kaysa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa Quad Committee ito, na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa'yo kasi mga pangalan Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainier Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Julie seconded. No objections. Hearing no objections, the motion is carried. Comsec. Okay, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinabi mo kanina, Mr. Chair, Miss Cassie, na ang involvement mo ay yung income rentals ng Whirlwind. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection. Protection dito sa iyo at kay Mr. Wu. No po. Hindi. Hindi po. Wala Wala Sapagkat po. ikaw ang kumukolekta Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.